Yung pong una yung tanong, sino ba ang dapat sambahin? Ang Ama o si Jesus? Pareho pong dapat sambahin yun eh. Basahin natin ang 14:1 ng Juan. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Ang hinihingi po ng Panginoong Jesus, sumampalataya tayo sa Diyos, sumampalataya rin naman tayo sa Kanya. Yun din naman ang sinasabi ng Ama. Basahin natin ang 17:5 ng Mateo. Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila, at narito, ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. May authority po si Kristo mula sa Ama. Ito ang anak kong kinalulugdan, pakinggan nyo siya. Anong pakikinggan natin kay Kristo? Sabi ni Kristo, sumampalataya kayo sa Ama, sumampalataya rin naman kayo sa akin. So, sasampalataya tayo sa Kanya, sasampalataya tayo sa Ama. Tapos, nung malapit na po siyang pumanik sa langit, meron siyang sinabi sa 14:26 ng Juan. Anong sabi niya, kapatid na Luz? Datapwat ang mang-aaliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Pag nung aalis na siya, meron siyang ipinangako na may darating namang aaliw, yun na nga ang Espiritu Santo. Sasampalataya rin tayo dahil sabi ng Ama sa atin, siya ang ating pakinggan. Pag nakinig ka kay Kristo, sasampalataya ka sa mga sinasabi niya. May sinasabi siyang pag alis niya, pag panik niya sa langit, isusugo naman ng Ama yung mang-aaliw, yung comforter. Sa makatwid ay ang Espiritu Santo. Ibig sabihin, kapatid, pagka Biblia po ang pagbabatayan natin, meron pong 3 kapangyarihang dapat tayong makilala sa buhay. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Ang katunayan sa bautismo, ang utos ay mabautismuhan tayo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya sasambahin natin ang Ama, sasambahin din natin si Kristo. Basahin natin ang 1 Pedro 3:15. Kundi inyong sambahin si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso. Si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso. So ipinasasamba rin yan eh. Kaya nga nananalangin tayo kay Kristo, nananalangin tayo sa Ama, nananalangin tayo kay Kristo. Mananalangin din tayo sa Espiritu Santo. Sinasabi naman niya ni Judas sa 1:20. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Yun, manalangin sa Espiritu Santo. Ibig sabihin, kapatid, yung 3 na yun na kapangyarihan ay dapat nating kilalanin at pagpasakupan, sambahin, panalanginan, paglingkuran. Yun ay nasa Biblia, kapatid. And I do not want to take anything from the Bible. Gusto ko maituro lahat. Nasa Biblia kasi, ang pagsamba hindi dapat iukol sa tao. Hindi dapat. Kaya ipinasasamba si Kristo dahil hindi nga siya tao eh. Ang Amang may kagustuhang sambahin siya. Basahin natin ang 1:5 ng Hebreo. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. At muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. So, lahat ng anghel pinasasamba kay Kristo eh. Pati ang mga anghel sasamba kay Kristo. Tapos tao raw si Kristo. Meron ba naman tao na pasasamba sa mga anghel? Basahin nga natin yan sa Warayang 1:5. Kay hinuba nga mga anghel an iya ginyaknan, hinbisan kakano nga panahon, hinsugad hini, ikaw amo an akon anak, hini nga adlaw iginanak ko ikaw, ngan liwat.
Ako magiging amay niya, ngan hiya magiging anak ko. Ngan liwat, han pagdadah niya han suhaganhi, hakalibutan hiya siniring. Magsimba iya ang nga tanan nga mga anghel han Dios. Kita mo, magsimba sa iya ang nga tanan nga mga anghel han Diyos. O, tinan mo, lahat ng anghel ng Diyos sasamba kay Kristo. Paano naging tao yan? Si Kristo ay Diyos, kaya sinasamba. Ang Ama ay Diyos, kaya sinasamba. Ang Espiritu Santo ay bahagi nung tinatawag na Godhead sa Biblia. Kaya kailangan ding panalanginan at sambahin. Alam mo, kapatid, wala namang problema dyan eh. Sino ba ikasasambahin ko? Hindi, 3 na ika. Ano ngayon kung 4? Ano problema mo kung 4? Masama ba yun? Di ika magkakadalawa. Ba't sa Pilipinas, 2 presidente? Di ba? May presidente, may vice-presidente. O di 2 presidente, ano masama ron? Mas maganda nga yung 2 presidente. Oh. Basahin natin sa Cebuano, sa 1:5 ng Hebreo. Sabi doon ay, kay kang kinsa sa mga manulunda siya magapamulong sa bisan unsang panahon. Ikaw mao ang akong anak. Gipanganak ko ikaw karon, ug usab. Ako mahimong amahan niya, ug siya mahimong anak nako. Says, ug kung siya magadala pag-usab sa panganay dinhi sa yuta, magaingon siya. Ug ang tanang mga manulunda sa Dios pasimbaha kaniya. Tanyo, pinapasambala sa lahat ng anghel si Kristo. Lahat ng anghel ng Diyos, pinapasamba kay Kristo. Alam mo kasi kapatid, ganito yan, kapatid na June, ano? Pag pinuri mo si Kristo, pinupuri mo na rin yung Ama. Ganun yun. Yun ang sikreto ron. Pag pinuri mo si Kristo, pinupuri mo na rin ang Ama, pinupuri mo na rin ang Espiritu. Magkakaisa kasi sila eh. Basahin natin ang isang talata sa Filipos Kapitulo 2 at ang bersikulo ay 9. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nanga sa langit at ng nanga sa ibabaw ng lupa at ng nanga sa ilalim ng lupa. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Hesukristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ayon, basahin natin sa Cebuano yan, kapatid na Jen. Tungod ni iniusab, gibayaw siya sa Dios sa kahitasan, o gihatag kaniya ang ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan. Aron nga tungod sa ngalan ni Jesus, ang tanang tuhod mga piko sa mga butang sa langit o sa mga butang sa yuta o sa mga butang sa ilalom sa yuta. Og aron ang tanang dila managsugid nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ayon, si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ibig sabihin, pagka pinupuri mo si Kristo, pinupuri mo na rin yung Ama. Gaya nung sabi niya sa mga apostol, ang nakikinig sa akin, nakikinig sa nagsugo sa akin. Ang nagtatakwil sa akin, itinatakwil yung nagsugo sa akin. So an act of worship unto Christ is an act of worship unto God. A praise for Christ is a praise for God the Father. It is automatic. Kung tawagin natin sa lingwahe natin yun, automatic. Ibig sabihin, it follows. It automatically follows. When we praise the Son, we are praising the Father also. If we praise the Holy Spirit, we are praising the Father also. Because all glory is channeled through the Holy Spirit and to the Son, to the Father. And to the Father belongs all glory forever and ever. Amen.